pang-gift sila. So, syempre, ang packaging dapat for gift ready din. Mabuhay and welcome to part 1 of Founder Says, a series where every week we ask our founder one business question or advice. Ano po mga considerations niyo when designing on the package? Number one consideration kasi ang mga products ni Kurbang Locader, mostly pang-gift sila. So, syempre, ang packaging dapat for gift ready din. Pag bumili dito sa physical store, nag-come up ako dun sa design na kapag inabot namin sa kanila, pwede na nilang iabot din sa pagre-regaluhan nila. So, for example, for wallets, ganito ang itsura ng paper bag na makukuha nila. Tapos, kapag mga bags naman, ganitong size. Nakalagay na rin dyan ang Made in the Philippines and Filipino crafted fashion pieces. Pero, sa physical store, ito ang default. It comes to online purchase, hindi ko yun basta pwede ibigay. Kailangan ko mag-come up sa material na kahit i-transit yan, kasi tinest namin yan nung ginamit namin yung paper bag nun, fold coat kasi ang material yan, laminated na fold coat, papel. So kapag binato mo yan, so we would assume na yung mga courier, basta-basta na lang yan, tatanggapin nila, ibabato nila sa truck, then lipat sa susunod na station, ganun ulit. So bato kami ng bato, and then napansin namin na yung paper bag, nag-UP sila during transit. So we have to come up with a packaging na kahit ano man ang mangyari, hindi mangyayari yon. So this is the non-woven eco bag. Ito para sa mga coin pouches, ito naman para sa mga bags. Ganito yung packaging na marireceive nila kapag sa Shopee or TikTok or website sila umorder. So ito, kahit na iba-to-bato yung parcel, walang problema. Pero pansinin nyo, even yung eco bag natin, gift ready na rin. At nakalagay din yung same text, made in the Philippines and Filipino crafted fashion pieces. Thank you po, Ma'am Hazel. If you guys have other questions, comment it down below and we'll answer it next week.